Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to, pag-usapan natin John Varvatos, Artisan. Sinabi ko na nga sa inyo dun sa isa kong video, panahon na naman ng simbang gabi, kaya kailangan ilabas na natin yung mga pangsimba natin. Bago natin pag-usapan yung scent profile niya, let's take time to appreciate kung gaano kaganda yung bote. Diba ang ganda? Hindi ako sure kung ano yung material, pero naalala ko sa kanya yung rattan. Yung di ba laruan natin ng bata, yung bola. Tapos yung cup niya is parang bakal. Yan. Hindi naman tayo very particular lagi sa itsura ng bote, pero dito talaga gandang-ganda ako sa bote. Ang ganda niya pang display. For the notes, ang top notes niya clementine, tangerine, marjoram, thyme. Middle notes orange blossom, ginger, lavender, jasmine. Base notes musk, woodsy notes, amber. Sa initial spray, bubungad sa'yo yung amoy na mix ng medyo matamis tsaka citrusy. Para siyang hinog na orange. Yung tamis niya hindi naman talaga overly sweet. Kung alam mo yung lasa nung hinog na orange, yung 'di ba kapag kinain mo siya, hindi lang siya basta maasim or minsan naglalaban yung tamis tsaka yung asim. Ganun yung nasa sense ko na amoy sa initial spray. Para siyang citrus blast, pero since may sweetness, hindi siya ganun ka-sharp para sa akin. May konting herbs tsaka spices na lumalabas after a few minutes na hindi din naman ganun kalakas. Yung citrus niya, unti-unting magme-mellow after a few minutes, lalabas yung florals. Ito yung part na pinaka-gusto ko. Gustong-gusto ko kasi yung white florals. So dito, nag-a-add ng depth. Nagbibigay siya ng smooth, tsaka parang amoy malinis na nature. Dito, parang naglalaban na yung amoy niya. Parang mixture ng dalandan or ng kalamansi. Tapos, nasa garden ka. Amoy bulaklak, amoy white florals. Tapos, di ba sa garden, hindi lang naman bulaklak lagi yung nakatanim. May iba ka pang mga halaman na nakikita or na nakatanim doon. Medyo may sundot ng ganong amoy. Siguro because of the herbs na kasama dun sa notes niya. Sa dry down, lumalabas na yung woodsy notes, amber, tsaka musk. So, combination to ng slight warmth, tsaka clean and fresh na vibe. Sobrang pleasant ng amoy na ito. Nothing fancy, nothing loud. Hindi siya malakas mag-project eh. Longevity niya sa akin, siguro 5 to 6 hours. Kapag ginagamit ko rin naman to, typically yung mga mainit na panahon, kapag ginagamit ko to, hindi nawawala lagi na nagre-respray ako. Katulad din ng ibang mga clean and fresh na pabango. Yung projection niya hindi ganun kalakas. First hour or first few minutes, siguro medyo mas malakas. Pero yung pag sinabi ko mas malakas, hindi pa rin siya yung talagang malakas. Malapit lang sa'yo. Maliit na scent bubble na mas ma-appreciate ng tao. Close encounter. Subtle lang siya. Kaya-create lang siya ng maliit na aura. When and where to use, generally, kahit kailan, pang signature scent siya. Signature scent worthy talaga. Pagdating kasi sa scent profile niya, sobrang okay siya, sobrang bango niya. Clean and fresh, wala namang tatalo dun sa clean and fresh na vibe, diba? Pang kahit anong edad, kasi nga clean and fresh. Ang downside lang talaga sa kanya, performance. Projection, longevity, sillage. Typical na clean and fresh na pabango. Hindi pwedeng hindi ka magre-respray sa isang araw. Siguro after 4 hours, nagre-respray na ako kasi hangina na talaga niya. Ito yung tipo ng pabango na ginagamit ko dito sa bahay. I mean, kahit wala akong lakad sa labas, ginagamit ko to dito kasi gustong-gusto ko yung amoy. Ang relaxing niya, ang nakakakalma. Na-enjoy ko yung amoy. I mean, pabango hindi naman laging ginagamit mo for compliment na ibang tao, di ba? Minsan, ginagamit mo yung pabango, parang pansarili enjoyment lang. At isa to dun sa mga pabango na na-enjoy ko nang ako lang. Isa pang pagkakataon na pwede mong gamitin to, or I can suggest na kung mahilig ka mag-jogging or kung medyo active yung lifestyle mo, isa siya sa mga pabango na okay gamitin after workout. Baka nga pwede during workout din no? Sa jogging, na-imagine ko siya, tumatakbo ka, naglalakad, naamoy mo ang presko mo. Ang refreshing, ang linis lang. John Varvatos Artisan, nothing fancy, nothing special. Kung gusto mo lang mag-amoy malinis, mag-amoy fresh, nakaka-uplift din yung amoy niya.
pwede to sa'yo. Kung ayaw mo ng mga pabango na hindi ganun kalakas mag-project, or ikaw yung tipo ng tao na gusto mong pabango, yung ini-introduce yung sarili, pagpasok mo ng venue, hindi ito para sa'yo. Kasi wala siyang projection talaga. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang na amoy mo mabango ka, amoy presko ka, amoy malinis, amoy bagong ligo, pwede to. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung subtle lang, yung hindi pansinin, pero kapag lumapit ka sa ibang tao, ma-appreciate pa rin nila na mabango ka, or magugustuhan pa rin nila yung amoy mo kasi ang inviting, ang linis. Pwede to sa'yo. Definitely safe for students, pang school, definitely safe pang office. Parang pwede nga to i-overspray. And lastly, pwede sa Pilipinas. Pwede sa high heat, kahit sobrang tirik yung araw. Tingin ko, mag-work siya. Hindi ako sigurado kung may Middle Eastern clone na or alternative para dito. Parang sa mga clean and fresh na pabango, wala pa kasi akong nakikita na magandang alternatives sa Middle Eastern clones. Yun lang para sa video na to. Kung may komento ka, lagay mo sa comment section. Kung kailangan mo ng decant, available, Shopee, Lazada, TikTok. Pwede rin same day delivery, message lang kayo sa amin sa Facebook. Kung nagustuhan nyo tong video, palike, tsaka pa-subscribe. Thank you.